Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Price freeze ginapatuman sa pila ka bahin sang Western Visayas bangod sang mga deklarasyon sang state of calamity. Dugang pagid nga masobra 3 pesos ang igasaka sa per kilowatt hour sang balayran sa kuryente sa Seneco sa Hunyo. 157 ka mga nakonpiskar nga modified mufflers sang Iloilo City LGU ginpalapakan agud maguba. Kapuso Stars nagpitpit sang kasadya sa Kapuso Fiesta sa Banwa sang Binalbagan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagula sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisay na katungdan. Ako naman inyo kapusay Red Priatos kag live kita subong nga hapon diri sa bahin sang Barangay Villamonte sa Bacolod City. Mga kapuso, price freeze ginapatuman sa pila ka bahin sang Western Visayas bango sa deklarasyon sang mga state of calamity. Mga manugbaligya kag ukon mga manugbaligya mga kapuso nagalaom nga makabawi sa kaperdihan sa pagpatuman sang price freeze. Yaring balita nga gintutukan ni John Sara live sa bahin sang Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. John, anong latest? Gert Adrian, padayon nga nagadugang ang numero sa mga local government units nga napaidalom sa state of calamity bangod sa epekto sang El Nino. Gani ang DTI-6 ang liwat nga nagpahanumdum sa publiko nga sundon ang price freeze kag hindi magpamintaha subong ation sang kalamidad. Naglabot na sa 67 ka mga LGU sa Western Visayas ang ginpaidalom sa state of calamity bangod sa halitugas ang El Nino. Ining ginalakipan sa Iloilo City, 43 ka mga LGU sa probinsya sang Iloilo. 18 ka mga banwanan sa probinsya sang Antique, 3 ka mga LGU sa Negros Occidental kag 2 ka mga banwa sa probinsya sang Guimaras. Samtang yara man sa state of calamity ng Iloilo City bangod sa pertussis outbreak. Bangod sini insigida gitpatuman ang price freeze sa nasambit nga mga lugar. Ini ang pagdumili sa paghulag sang presyo sang basic necessities kaangay nilang sa tubig, sardinas, kape, gatas, tinapay kag asin. Ang tiyang gininanay Aurora ang isa sa mga apektado sang mainit nga tiyempo. Gani kung magsaka pang presyo sang iya mga ginabaligya, labi pagid nga maapektuhan ang iya kita. Siyempre, apikado amon binta. Kaya mainit. Tapos kaya mga estudyante, half day lang. Ang estudyante malang amon nga mga customer. Ginatagan lang sang 60 days ang isa ka LGU para magpatuman sang state of calamity. Apang bangod duwa ka deklarasyon na ginpatuman sa Iloilo City ma-extend ang validity sini sa uli nga adlaw sa ikaduwa nga deklarasyon. Bangod sa mataas nga presyo sa mga balaklon, nagapanghakroy na si Manang Bing. Daw manirado na lang kuno ini sa tuman kapigado sang kita. Apang bangod sang price freeze, nagalaom ini nga makabawi siya. Dapat sundon man gid kay ang makaluluoy ang manugbakal bala sir. Usually kay kung magtaas sila kami naga-increase man. Bisan na gamay lang, ga-increase man gid kami. So ang makaluluoy ang mga consumer gid jay. Si Manong Ernesto naman pagbiyahe sang tricycle ang ginakuan sa pang-adlaw-adlaw sa iya pamilya. Gani bisan piso lang kunong iya makinot sa mga balaklon, dako na ini para sa iya. Natural na iti siya ng tawabla ako sa piso lang na to, pero dako na lang valor sa amo niya kung ang piso sa di na namon pang itaon na sa matagadlaw na kung magsaka man sa liwat sang pila pa da ka piso-piso. Suno sa DTI Iloilo, 7 pa lang ka mga LGU sa probinsya sang Iloilo nagpatuman sang price freeze, bangod una sila nga nakadeklarar sang state of calamity kumpara sa Iloilo Provincial Government. Ang iban pa nga mga banwa ang nagapreparar pa lang. Suno sa DTI, sarang makareklamo ang mga consumer kung may paghulag sa presyo sa ila lugar nga may ginapatuman nga price freeze.
compliant sila man kay di hadlok man sila kadako sang penalty kag bisan sa kun wala pa kita sang state of calamity may ara kita nga SRP so compliant sila man gyapon. Jerd, ang pito ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Lakip na diri ang syudad sang Pasig ang una nakadeklarar sa state of calamity sa bulan pa sang Abril. Gani apang bangot nagdeklarar man ang pugos nga probinsya sa Iloilo ang ila subong sundon nga 60 days ang implementasyon sang state of calamity is ang iya na sa provincial government sa Baylo nga ila nga una nga deklarasyon. Jerd. Madamo gyan nga salamat sa update Kapuso John Sala. Sa iban pa nga balita, mga nakumpiskar nga modified muffler sa Iloilo City LGU ginpalapakan sa Bison. Alkalde may pandam sa mga padayon nga nagapasaway kag nagatugas ang gahod sa dalan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagkalayupok kag nagtapan ang 157 ka modified muffler nga nakompiskar sang Iloilo City LGU sang ini ang ginlasak sang pison sa ginhiwat nga ceremonial destruction kay inasang aga. Ang kahiwatan ang patimaan suno sa hepe sang Iloilo City Traffic Management Unit nga seryoso nga kampanya sang LGU sa pagbanakop sa mga nagalapas sa anti-muffler ordinance. Sa 157 ka modified muffler, 119 ang nakompiskar sang ICTMU, 31 ang iya sang ICPO, kag 7 ang nagikan sa PSTMO. Itipuno naman ini and then will endorse ni maybe sa kung ano ang disposition nga nakabutang sa ordinansa. Nalakip sa ordinansa ang mga modified mufflers ang salakyan, apang suno kay garbanzos, motorsiklo ang kalabanan nila nga nakompiskar. Siyam na tanan ka establishmento nga nagabaligya sang modified mufflers ang ginpasiraduhan. Base sa anti-muffler ordinance, hindi dapat maglapaw sa 99 decibel meter ang tunog sang tabutso sa motorsiklo kag salakyan. We continue to buy para matagan ng aton police, matagan ng aton traffic management. But you know, even without the meters, gung-gung ka na siguro nga hindi ka kaintindi kung mag-ahog kung hindi, no? Dugang sang alkalde, kung padayon nga magpakatig-a ang mga motorista, paandam sini. Base pila kadlaw ang aton nga ordinansa, hindi na muffler pagyanta pison. Motor na nila ipagyanta pison. Kung daw hindi na gid sila magpati, no? Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sakit naman yung ulo, tama ka puso. Dugang masobra 3 pesos. Gasaka sa balayran sa kuryenteng ipatuman sang Seneco sa billing cycle. Subong bulan sang Mayo. Pagsaka mabatsyagan sa Hunyo. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sunod lang, sang 3 ka bulan humaling Marso, nagsipa sa malapit 5 piso ang gintaas ang sukot sa residential rates ng Central Negros Electric Cooperative. Kahapon, ginanunsyo sang Seneco ang dugang nga palasanon sa bulan sang Mayo matapos ang ipatuman nga rate increase nga masobra 3 pesos kada kilowatt hour. Kung nagakonsumo sang 100 kilowatt ang isa ka panimalay sa isa ka bulan, lauman ang dugang masobra 300 pesos sa inyong bill. Suno kay Seneco General Manager Attorney Arnel Lapore, no choice sila kundi ipatuman ang dugang nga sukot bangod sa pagmahal sa generation cost. Gusto, kining ginasuffer natin sa mga extreme heat. Madamo ka mga planta ang outage. Not only sa Seneco but nationwide. Sa ginpagwa naman ni advisory, gindepensahan ni National Electrification Administrator Antonio Mariano Almeda ang mga electric cooperatives sa pagtaas sa generation cost na ginasukot sa power suppliers. Ang pagtaas kuno ang hindi mapunggan. Apisal sang patag, wala togi hapon ang reklamo sa mga konsumidor. Ang singgitan sa kadamaan, asod-asod na ang brownout, mahal pa ang sukot. Ang technician niya si Ronnie, madamong electric fan ang ginakayo kada simana. Kalabanan, tugas ang overheating, kag masamit nga brownout. Break ka fluctuate ang kuryente mo. Tapos? Siyempre ma-shutdown ang electric fan kasi on and off mo. Si Nanay Lea sa Barangay 29, hoy-hoy ang pako. Bangod lapit 1,000 pesos na ang sanguna, 400 pesos lang ang balayran sa Seneco. Gawiit na kami sa balayran namon. Bangod sa pagmahal sang balayran sa kuryente, ginayo karon sa Seneco nga palawigon ang disconnection period agud makasupot pa sang inugbayad ang mga konsumidor.
Open Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka bodega sa mga saging, mantika kag furnitures ang nasunog sa barangay L98 Haro, Iloilo City pasado alas 3:25 subong hapon. Tunog sa pila ka mga residente, posible ginhalinan sang sunog amo ang mantika. May tao sa bodega sa nagluntad ang sunog, apang wala sa gilayon mapalong ang kalayo. Human sa light materials ang bodega, wala sang may nasamaran sa insidente. Padayon pa nga ginahibalo ang gintunaan sang kalayo kag ang danyos nga ginbilin sang sunog. Mga puso sa Bacolod City naman, baw lalaki ginpatay sa barangay Handumanan gamit ang isa ka metal cutter. Hindi paginsindihan ay saan ay kahagugma o kunek sini ginatumod sang kapulisan nga rason sang pagpamatay. Yaring balita nga aton gintutugan. Gamit ang ini nga malabang metal cutter nga ginapanggunting sa mga latero. Napatay sang sospek ang biktima nga si alias Richie. Tugas ang pagpanglampo sa ulo. Ang krimen na nagluntad sa barangay Handumanan sa Bacolod City. Nagpukutay ang biktima kag ang suspect nga si alias Gino matapos nag-insultuhanay sa tubang sang ilaanay kahagugma. Ang duha, ang pareho nga may bata kay alias Bebe. Kasadong biktima nga si alias Richie kay alias Bebe apang madugay na nga nagbulagay. Nagpadulo ang suspect sa balay sang anay kahagugma agun husayon ang problema may ango sa ila bata. Apang sa bayro sang malino nga istoryahanay, nagbaylohanay sa magkahang at tinaga ang mag-ex. Tubdob nga nag-intraman ang biktima nga may madugay na hiligot anon sa suspect. Nagsumbaganay sila and then later on nakakita sa sang metal natawag sa ng metal sensor na bla na medyo bugat nga cutter. Kag ginhampak sa iya. Saka baskugon sang igo, no? Napatay ini siya. May ara man siya stab wounds, no? With ano sang inisang cutter. Depensa sang suspect, ginunahan inisang biktima kag may mga upod pa. Sunod sa suspect ng palanulom ang iya panulukan sa nga gininsulto sang biktima nga isa ka irresponsableng amay. Samtang nagatawagan na kami sa cellphone, sa ligbat na ang laki na. Madakpan na lang ka mo nila, patyon na ka mo nila. Lingkot tayo, ulat ako da, kadto ko da. Nagplano pa ang maglagyang suspect apang sang ulihi, nagsungka man sa kapulisan. Ginahanda ng kaso ng homicide batok sa suspect. So, dapat dapat una-una pamisarong ginaton data ang init sang ulo naton, always ipot naton in proper order. Open Kiril Gasilio, Adrian Priatos, Western Visayas. Pabung sa Balbagan Festival naman sa Banwas ng Binalbagan, probinsya sa Negros Occidental, mas naging madinuagon kaupod ang aton mga sikat nga kapuso stars kasaysayan sang Banwa ginhandura o pinagi sa performances sa Festival Arena and Dance Competition. Nakatutok Aileen Pedreso. Kada ika-15 sang Mayo, ginaselebrar ang kapistahan sa Banwas sa Binalbagan sa Negros Occidental. Ginatawag na Balbagan Festival. Sa Festival Arena Dance Competition, ginpakita sa naglailaing nga grupo, pinaagi sa pagsaot suksok ang maduagon nga costumes, agod isalida ang kultura kag tradisyon sang Banwa. Ang ika-11 nga Balbagan Festival nangin pamaagi man para ibida ang mga produkto sa mga mangunguma sa Agro Trade Fair. May preska nga mga utat, prutas, kag iban pa nga mga produkto. Pero syempre, ang selebrasyon, mas makahulugan kag masadya with Kapuso Stars. Sa Binalbagan Concert Grounds, naghulat ang fans. Tubtob nga nagwa na si abot kamay nga pangarap cast John Vic de Guzman nga nagpakilig sa girls. Sa pagwa ni Black Rider cast Prince Clemente sa stage, nahay pagid ang energy sang girls. Na-capture ni Sparkle artist Lian Valentin ang hearts ng audience sa iyang lovely song number. Kag ang pinakauli nga nagpa-cheer sa audience, si Kapuso actress Andrea Torres. Sobrang happy dahil naririnig ko yung cheer ng crowd, hindi lang sa volleyball, kundi
Sa pagiging Dr. Ken Prado ng abot kamay na pangarap. Grabe yung pagtanggap nila sa amin, napakainit tulad ng panahon, di ba? Sobrang happy ko lang dahil syempre napasaya na naman natin ang ating mga kapuso na dumalo, and of course, I'm just so grateful. Always looking forward ako sa mga gantong show. Grabe, pagdating pa lang namin, pinaghandaan talaga nila. We wanted nga there will be utmost participation sa tanan. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedrasto, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, yara lang sa kapin, 344,000 liters ang tubig ang na-deliver sa kabarangayan sa Iloilo City sa unang duha ka adlaw nga water rationing. Tuman kalayo ini sa 1.4 million liters nga ginpasalig sang LGU. 43 lang kabarangay ang narasyonan sang Miyerkules samtang 53 kahapon Huwebes. Tuno sa logistics head sang Iloilo City DRRMC, nibangod sa problema sa pagbaton sang mga barangay. Suno kay Engineer Ravena, bastante ang supply sang igarasyon nga tubig, kag kompleto sila sa mga personnel kag resources sa pag-deliver. Ginalauman nga mas madamo na nga barangay ang marasyonan sa tubig bangod nasolusyonan na ang problema sa mga water tanks. Ginabuligan pa siya para magadamo ang barangay nga aton pwede madeliveran. Dapat mapalit sa agad sila, no? Para ang route plan namo may include sila sa ruta. Mga puso, sa Negros Occidental naman, plantasyon sang marijuana na tukiban sa Cabrisan sa San Carlos City. Samtang kapin 2.8 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa mag-live-in partners sa Bacolod. Nakatutok Aileen Pedreso. 132 katanom nga marijuana ang nakumpiskar sa kapulisan sa San Carlos City sa Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, nagapatigayon sa serving sang warrant of arrest ang mga inisang naaktuhan ng duwa ka persona nga nagaatipan sang plantasyon. Gilayon nga nakumpirma sa mga ini nga marijuana ang nasambit nga mga tanom. Nakita din nila, no, in plain view ang duha ni persons na cultivate sa sinang plantation. Sunod sa kapulisan, ginapatubo sa mga ini ang marijuana ag ibaligya sa nagakuha sa ila kag himuon nga dried marijuana. Kapin 2.8 million pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa isa ka subdivision sa Barangay Tangu, Bacolod City kagabi. Arestado ang mag-live-in partner nga Sanday alias Rick, 42 anyos, kag alias Inday, 33 anyos, nga subject sa operasyon. Tugay na naton naman yung gina-monitor kahapon or nakatigayon na makasansang aton RPDO. Lunsay wala na naghatag sang pahayag ang duha angot sa ila ginapahayag illegal nga aktibidad. Dakop sa ginpatigay nga drug by bus operation ang 51 anyos nga tricycle driver nga ginkilala kay alias Gregorio sa operasyon sang kapulisan sa Barangay North Baluarte, Molo. 13 kagramos ng suspected shabu nga nagabalor sang 88,400 pesos ang nakuha sa sospek. Isa ka street-level individual ang sospek kag nalistaman sa badak report sang barangay. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, 8 ka oras nga power interruption ang maeksperyensyahan sa pila ka konsumidor sa More Power sa Domingo, May 19 bangod sa ipatigayon nga maintenance works. Apektado ang mga porsyon sa Diversion Feeder 4, Mandurriao Feeder 5, kag Haro Feeder 1. Ini ang magasugod alas 5 sa aga. 3 naman ka oras nga madulaan sa kuryente ang kabugusan sa Diversion Feeder 2, kag mga porsyon sa Diversion Feeder 4, kag Haro Feeder 1. Ini ang magaluntad alas 5, tubtob alas 6 sa aga, kag alas 11:30 sa aga, tubtob alauna sa hapon. May isa man ka oras nga power interruption sa kabugusan sa Diversion Feeders 1 kag 3, kag porsyon sa Mandurriao Feeder 5 nga magasugod alas 5 sa aga. Sa Bacolod City, may patigayunon man nga preventive maintenance activity ang Sineco sa Domingo, May 19,
Rason nga madulaan sang kuryente halin alas 6 sa aga tubtob alas 2 sa hapon ang mga lugar sa idalom sang Hilangban Feeders 1, 2, 3 kag 4. Halin alas 6 sa aga tubtob alas 4 sang hapon wala man sang kuryente sa pila ka bahin sang Sumag Feeder 1 bilog nga Kamingawan, Barangay Talok sa Bago City. Mga puso, tatlo naman kapulis sa sampulan sang one-strike policy ni Brigadier General Jack Wanky bawod ginalgar na gabaton sang payola sa illegal gambling. Nakatutok John Sala. Ginrelieve sa pwesto kag temporaryong na-assign sa regional headquarters ang tatlo ka mga police non-commissioned officer matapos makabaton sa reklamo si PRO6 Regional Director Brigadier General Jack Wanky nga ang mga ini ang nagapakigbahin sa illegal gambling activities sa ilang lugar. Sino kay Wanky ang tatlong na-assign sa probinsya sa Aklan kag Negros Occidental. There are reports na they are receiving payola. No? They're receiving payola. And that's the reason why they were relieved and being investigated. Madugduman nga sa naglang nagpaandam si Wanky sa kapulisan sa rehiyon nga magapatuman ini sa one-strike policy. Tanan nga nagapakigbahin o kung mapaslawan nga matap ng illegal gambling activities sa ilan nasakupan ang sampulan. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa tatlo. Kung mapamatud-an sino kay Wanky nga may kahilabtanan man ang Chief of Police ang tatlo sa illegal gambling activities, sila ang magapangatubang man sang penalidad. It will depend sa result sa investigation natin. Kung ang investigation would lead nga may arawan yung involved sa Chief of Police then he or that Chief of Police would be liable for command responsibility. Nagpamalibad ng PRO6 nga hingad na tatlo ka mga pulis o kung ipahibalo kung diin sila nga police station o kung unit na assign. John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagabot na sa probinsya sang Guimaras si Kapuso actor E.A. Guzman para makifiesta sa Manggahan Festival 2024. Magadala man siya sang matamis nga harana sa napulo ka kandidata sang Miss Guimaras 2024. Updan ta si E.A. sa Coronation Night alas 7 karon sa gabi. See you sa main events area sa Jordan Guimaras 7 p.m. ina mga kapuso. Mga kapuso, elevator sang overpass sa Diversion Road sa Iloilo City nagbisyo. Isa ka menor de edad na trap sa elevator. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Isa ka menor de edad ang wala sa gilayon makagwa sa sulod sang elevator sa overpass sa Diversion Road sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Ang rason, nagbisyo ang elevator. Suno sa Iloilo City Traffic Management Unit nga una nagresponde sa insidente, nabatian sang on-duty sa lugar nga traffic aid ang maturong nga singgit sang isa ka bata. Because nga daw may nagasakit abi sa sulod, so mo itong ginbuksan nila dayon ang porsyon na sang elevator. Matapos ang 5 ka minutos, natigayon man niya nakagwa ang bata. Sa karon ginpaidalom sang Iloilo City Engineers Office sa maintenance ang duha ka elevator sa overpass. Agud matumod, ano ang nanging diferensya? Palaligban sa ICEO kung nga nagbisyo ang elevator bangod brand new ini. Brand new na ang elevator, so check na lang na siya kung ano with ang sitwasyon nga ang nag-malfunction kay siyempre mechanical man na siya. Ang pila ka mga residente nga masami nag-aagi sa overpass ang nagahagdan na lang. Bisan makapoy, importante, safe. Mas maayo na nasagdan. Ay kung magguba naman ang elevator, hindi ka man matrap kagid. Si Mark na obserbahan nga sa tag sa maglabay sa overpass, wala sang personnel nga nagabantay sa elevator. Gani, wala naman ini nagagamit sang elevator. Supposed to be dapat may nagabantay dire. Para in case kung may maggamit sang elevator, may mag-assist. Plano sa Public Safety and Transportation Management Office nga dugangan sa personnel nga mag-assist sa lugar matapos nga ginpayag wala sang tao ang elevator sang natabo ang insidente kahapon. I-check nato na kasi supposed to be may tao kita na may ga-operate no kay para hindi siya dali magubad. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Tatlo katawang napatay samtang 16 pagida na samaran matapos magluntad ang eksplosyon sa isang apartment building sa Düsseldorf City sa Germany. Duha sa nagkalasamaran ang yara sa critical nga kondisyon. Ang pagsigabong ang nagluntad sa isang kiosko nga nahamtang sa ground floor sang building. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang gintunaan sini. Sa edad nga 90 anyos,
Padayon sa gihapon nga nagahimo sang world record sa patag sang pagdalagan ang Italiana nga si Emma Maria Mazenga. Ini ang iya nalabot matapos magpangibabaw sa iya age group sa 200 meters sprint outdoor sa sulod sang 51.47 seconds. Natapos ang August 1, 1933, si Mazenga ang nagauyat subong sang 5 ka world records, 9 ka European records, kag 28 ka best Italian performance sa naglain-lain nga kategorya sa Masters Sprinting. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iloilo Provincial Government kag DepEd Western Visayas nagahimo na sang mga tikang para masabat ang kakulang sa mga hulot klasihan kag ang problema sa pagbasa sa mga bumulutho. Ini ang hibaluon ta sa ikaduhang bahin sang RTV Presents ni Zen Kilantang Sasa. Halin 2021, tubtub subong nga tuig, naglabot na sa masobra 332 million pesos ang ginpain nga pondo sang probinsya sang Iloilo sa pagtukod sang classrooms kag pagbakal sang nagkalain-laing nga supplies o kon equipment sa eskwelahan. It's also under the Best Province Program. Nalagso na to ng classroom shortage together with the national government. It's a national emergency kung kita lang ka pa makatun. Problema kung lakas kulang classrooms kabataan na. That's why we continue to build them. Every week we are inaugurating classrooms. Yara sa kapin 14,000 ang kinahanglanon pa nga classroom sa bilog ng Western Visayas. So with this number, no, sige-sige apin nga partnership with the LGU. We know nga some classrooms are being constructed by our LGUs. If I'm not mistaken, the Mandanas ruling is era na kaganabili na lang sa DepEd ata is the 5th and 6th class municipalities. The rest Senado gindevolve na siya sa LGUs. Sa issue naman sa reading proficiency, doble ang panikasog sa mga eskwelahan agud mapadasig nga makahibalo sa pagbasa ang mga estudyante. May mga programa ang DepEd pareho sang ABC Plus nga mapadayon ang literacy and numeracy sang kabataan. May reading corner ang mga bulutuan, may punla program kag madamo pa. Makita ng improvement sa mga inisyatibo sang DepEd sa katapusan sang school year. Base sa datos, nagpanaog sa 3.84% ang mga kabataan nga hindi makahibalo magbasa, 24.47% ang moderate intervention, 37.68% ang light intervention, kag nagsaka sa 38.7% ang meets expectation sa reading comprehension sa mga bata. Apang aminado ang DepEd nga kinahanglan sa gihapon ang pag-follow up sa mga ginikanan sa ilang mga bata sa sulod sang balay. Every night before magtulog, buligan basa ang bata. It's a big help din na siya sa aton sinino. Kaya ang pagtudlo sa bata is a shared responsibility between DepEd as educators and also with our parents. Nagalaom man ang DepEd nga pinaagi sa teknolohiya, kapareho sang gadgets kag computers, mabuligan ang mga kabataan sa pagpasangkad sang ihibalo sa edukasyon kag magamit ini sa insakto sa idalom sang pagiya sa mga ginikanan, agud mangin mapinuslanon ang kaalam nga matun-an sa mga kabataan. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, masaksihan na sa Domingo, Mayo 19, alas 2:30 sa hapon, ang Game 1 sang Best of 3 Finals sa Women's Division sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa tunga sang Benilde Lady Blazers kag Letran Lady Knights. Ang Lady Blazers ang nakakuha sa automatic na pwesto sa finals matapos in sweep ang elimination round. Nag-agi naman sa step ladder semifinals ang Lady Knights. Antes sini, magasambuwa man sila Best of 3 Finals Game 1 sa Men's Division, ang Perpetual Altas kay EAZ Generals alas 12 sa Udo. Na-sweep man sa Altas ang elimination round samtang nag-agi sa step ladder semifinals ang Generals. Mga kapuso, base sa forecast ng Pag-asa, naglabot sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index sa Rojas City, Capi, subong adlaw. Samtang naglabot naman sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index sa Iloilo kag Negros Occidental. Init kag ulan gihapon ang maeksperiensyahan sa nagkalain-lain nga lugar. Apektado sang shear line ang extreme northern Luzon.
Samtang padayon ng paguyop sang easterly sa nabilin nga bahin sang pungsod. Sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Iloilo, Guimaras kag Negros provinces. Posible man ang localized thunderstorm sa iban pa nga bahin sang pungsod, ilabi na sa Luzon. Isa patay, duha ang pilason sa makabunggo ang motorsiklo sa isa ka pribado nga salakyan sa barangay nga Gimbal, Iloilo. Suno sa Gimbal Police, halin sa banwang salakyan niya ginamaneho ni alias Serge, 85 anyos. Samtang halin naman sa syudad sang Iloilo padulong sa Miagao ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias Lens sa nakabunggo sa salakyan. Suno sa kapulisan, madasig ang pagpadalagan sang motorsiklo. Nakaagom sang patal nga pila si alias Neves, 58 anyos, nga nagapungko sa passenger seat sang salakyan. Gindala ini sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival. Pilason man ang duha ka driver. Ginaimbestigaran na sang Philippine Army ang soldado nga ginaligar nagpalupok sang pusil sa Dumangas, Iloilo. Sa record sang 3rd Infantry Division, na-assign ang Staff Sergeant sa 94th IB sa Negros Occidental kag nakareport na ini sa iya unit. Madumduman niya ginreklamo ang Army bangod ginpahayag nga nagpalupok ini sa Bantod Pabrika, Dumangas. Nagreklamo naman ang soldado nga ginpulihan kastigo kag ginpistol whip pa. Nag-areglohanay naman ang magtimbang nga kampo. Patay ang isa ka menor de edad matapos makuryente sa ibabaw sang poste sa Barangay Zone 2 sa Cadiz City. Makita sa video ang pag-rescue sa menor de edad nga ginaligar nagtuyo nga kawaton ang kable sang isa ka telco suno sa kapulisan. Posible nga may natandog ini nga open wire, rason nga nakuryente. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad, madamo ginasalamat sa padayon niyo pagtutok. Ako si Iran Priatos, happy weekend. Kapuso mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.